Salatullah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagali nami ang mga bangsa muro bagangata sa kano niya apakaragyan tano o sa pang Sharia sponsor o bangsa muro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated kapapantagan ang Banguluan o dato tanong manguda ato ni dato Rujify mangulamas. So baisin ato ni dato Norodin Fisafal nando sa katawa baisin sa external ato ni dato Majid Mama. So General Secretary Attorney Idris Salangani nando sa Legal Advisor tano Attorney Dr. Norma Dalamban. So sponsor usapang Sharia so dato tano dato Muslimin Gisima kapapantagan Germano Moro National Liberation Front. Kaya ginakamit ito mga pagkali nami gesta lubon sa guna so andangan to agayamano isakan mga ulamata no Sheikh Ibrahim Ismail Ibrahim o di na si Abu Ahmad. Kaya ginakamit ito na ingay ko dun sa kanin so oras magataw ko kagalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. As'adallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga lokas, mga pagali nami avid listener o niya usapang Sharia. Inshallah na niya tanong makinaga ko naman makadzabanding kano bitiala siya kano usapang Sharia. Pada mambitiatan siya napadbong kano husnul khuluq wal muamalatul hasanah. Mapia palangay gusto kapagawida mapia makapaganggaya sa kamapian magijan sa Muslim gusto di ka na Muslim na panunan to ikadzumpatin inshallah. Mga abid natin listener o mga suki natin na nakikinig, pagbutihin ninyo ang tune up ng inyong mga radio upang sa ganon ay maintindihan ninyo ng maayos ang ating usapang husnul khuluq wal muamalatul hasanah. Yung magandang pag-uugali, moral governance at saka magandang pakikisama ng Muslim at saka Christian o ano paman sa daigdig na ating kinaroroonan inshallah mga kapatid. Inshallah hihilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mapag-usapan natin dito ay mayroon po tayong makukuha na kabutihan dito sa ibabaw ng mundo na magiging baon natin sa ating pagbabalik sa Ginoo. Pagbabalik sa Day of Judgment sa araw ng paghuhukom. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi tungkol sa magandang pag-uugali. Wa jami'un nasi bayna at-taqwa wal husnul khuluq. Ay ibig sabihin, sulang-ulang unutaw na yadang pinakamadakil apakalusod sa surga. Aksaru ma yadkhulun nasul jannata taqwa Allah wa husnul khuluq. Rawahu at-Tirmidhi. Pinakamadakal tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makalusod sa surga na sabab sa gilog kan Allah subhanahu wa ta'ala ngo husnul khuluq kapya na palangay.
Masalah. Pinakamaraming makakapasok sa paraiso ayon sa kasabihan ng anting propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga taong maginoo. Merong pong faith, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang isinasagawa ang kanilang paniniwala. At saka maganda ang kanyang pag-uugali. Maganda ang kanyang pag-uugali. At saka nasabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Yadan pinakakompleto tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman para tiyanin kan Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga tao mabagali iman nang gumapya ipalanginin, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ito po ay sinaksihan ni Ahmad at saka si Abu Daud na talagang totoo na nasabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na kami ito na duwati man na niya hadis mga suldami, mga avid listener na makagkakalang-kalang tanong. Ungin yan na may saki sa kanusan abakikinaga. Niya man na iling-iling o kayo na paggagata nami po. Kaya nanambon sa kanuso niya sabot. Pagkagatan po, iba-remind po, tigo Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Patadman, you should remind to the all followers. I-remind. Pinapaalaala lang po namin sa lahat ng mananampalataya. Meron pananampalataya. Maging Muslim man o Kristiyano. Anyabay ka ba Tagalog tano, Maguindanon, ka ano nanto ba makikinag kita no, nayadan pinaka mapiyagid ikasabot nun na Maguindanon atau ka Tagalog nando gakwa. Di madalo no ya mabalik gali kasabot ni Tagalog itigin di taman sa pakasabot sa Maguindanon nanan. O yung manabok kay Tagalogin na kumano-mano ni sabot ta. Niya ba kapag ginapasta nun sa yanin mana makasampetan no sa bitialan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitialan no Quran sa kasabutan kakando makangguna. Aping hindi ni kapyanin na kitabo di makangguna. Aping hindi ni kapyanin na kitabo o di kasabutan. Natumuban niya niyadan ba ikinapangadan o mga author, mga doctors, ndo rin siya ang mga duat sa dunya. Iyanin mana na mambitiara sa madakil kan do kasabutan. Do kasabutan. Sinumugo sa Nabi Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala sa mga nabi, anbiya, mga rasul siya sa dunya. Kaando kasabutan. Mayaba aukit. Taqwa Allah, kagilkan Allah subhanahu wa ta'ala, wal imanu billah. Kaparitiya kan Allah subhanahu wa ta'ala. Diyo Allah subhanahu wa ta'ala, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. An tu'mina billah, paniniwala sa Allah, paano natin mapapaniwalaan ang tanging tagapaglikha. Tanging tagapaglikha nang mula sa kapanahunan ni Adan at saka sa pinakahuli-huliyang tao sa ibabaw ng mundo. O nauna pa sa panahon ni Adan na siyang tagapaliglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo ba na tayo ay naniniwala sa Allah? At nagsaksi ang Quran, wa ila in sa'altahum la yaqulunna khalaqahunna Allah. Kung tatanungin daw ang lahat ng mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo, kahit anong klaseng religion ang kanyang kinasasaniban, ay wala po siyang masabi na tagapaglikha maliban lamang sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha. Mula sa una pa sa kapanahunan ni Adan,
mula sa paglikha ng mundo at sa pagkagunaw ng mundo ay tanging Panginoong Allah lamang ang tagapaglikha. Langon na tao sa dunya maka Muslim man, maka Kristiyan, maka Yahudi, ndodan san aagama nadadan pakasawalilan ayanin mana anangaden kano Allah, nangaden kano tao sa dunya yatabi sa Allah, nangaden kano langon na mga malaika, langon na mga messenger sa rusul, kaso Allah subhanahu wa ta'ala oged nanginto sunto ba akina paginugot ilang kano Allah subhanahu wa ta'ala na banal apang galapakyan amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Palitayan nilang sulang ulangon. Unto ba sinugon Allah subhanahu wa ta'ala? Sayanin mana na paritaya siyang kan Allah subhanahu wa ta'ala? Sakita no ba niya ayanin mana mga mu'min paritaya kan Allah subhanahu wa ta'ala? Na tiddo paritaya tano kan Allah subhanahu wa ta'ala? Na aming katakatiddo aparitaya tano kan Allah subhanahu wa ta'ala na badsa. Badsa, mailay, katawan, kasabutan. Utaw, apakailay. Sayanin mana maya si Abdullah na usto paritaya kan Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina adan padsalala nun. Adan bagilaya nun. May adan ba sa putaw? Putaw na kasabutan ka, katawan kay putaw, kapananggit ka sa magnitawan, sa idakatang ka, imagnitan do siya kanuputaw na dumakat. Nayanin mana na apyapan dalawang kasanyaba mayan na kanaputaw. Kay stainless, galang. Okay na aming kakatakaan ng kasayanin mana kano magnet. Nanginto, usto ba ayanin mana. Banal, aniya ba, ipadalunan niya ay stainless, galang, tumbaga, na banal, natamo pandamakat kan magnet apara sa putaw. Nayanin mana na putaw. Putaw. Mana buninan kano iman kano Allah subhanahu wa ta'ala. Aming kakatid-tiddo aparite kano Allah subhanahu wa ta'ala na apyangin ni kandagang ang kaon sa sirk. Nayanin mana na sabab sa gina sa kaninan to paritya at sa tiddo kan Allah subhanahu wa ta'ala na tiyan. Katawanin din milay ina na sirk. Kagina iling-iling o magnet nagkatawanin iniaba na putaw, tumbaga, galang, stainless. Ambo ba? Yanin mana di mabilayat. Kagina adan sel kanin i-gauge. Arin sa kanin mga kagamitan ag katawanin. Katawanin bagilay iniabatikin akatadinan. Malalaman mo kung talagang ikaw ay totoo, pure na mananampalataya dahil nakukuha natin na basihan ang bakal, stainless, bronze, ano pa man mga kagamitan. Kahit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi na ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ang mundo daw ay mayroon pong kasangkapan, kagamitan. Napakaraming kagamitan na nandito, naririto sa mundo. Lalong-lalo na sa panahon na ngayon, kapanahonan natin. Naririnig natin sa mga radyo, nakikita natin sa mga telebisyon, sa social media, umaakyat na sa ating kabahayan sa maraming mga paraan na ating nasasaksihan ang mundo na talagang may kasangkapan, may kagamitan. Ang pinuri lamang ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamagandang kagamitan ay ang mar'atus salihah, ang babaeng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pure na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang pinakamaganda. Pero dahil sa pag-uugali, na purify naman ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kapanahonan
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung magandang babae. Kaya may mga sahaba na saksihan nila ang isang babae. Isang babae na pinakamagandang babae. Maganda ang kutis, maganda ang itsura, lahat-lahat maganda. Pagkatapos, nagsabi ang mga sahabi, "Ya Rasulullah, nakita namin yung pinakamagandang babae, pinakamalakas ang kanyang iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala." At saka inidescribe ng mga sahaba yung bahay ng babaeng ito. Pero kasalungat naman ang naipahayag ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Ang sinabi po ng Propeta, "Bal hiya finnar." Nagtaka naman at nagulat ang mga sahaba. Bakit nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bal hiya fil nar? Hindi, pero siya ay makakapasok sa impernong apoy. Sa kabila ng sinaksihan ng maraming mga sahaba, ang babaeng ito, pagkatapos naman, kakaiba naman ang pinahayag ng mahal na propeta sa mga sahaba na nakakagulat ayon sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi, "Bal hiya finnar," ng babaeng inyong nasabi na ikwento, pero siya ay babaeng impernong apoy. Babaeng impernong apoy. At sa madaling salita naman ay nagtanong ng mga sahaba, "Ya Rasulullah, bakit? Bakit ganun?" Ang aming pag-aakala, nasaksihan namin na siya ang pinakamagandang babae, magandang pag-uugali niya sa kanyang mga magulang, tatay, ina. Ang nasabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tu'dhi jiraniha." Tu'dhi jiraniha. Ya nakasawal o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanunto. Ano man ni parangay niya? Pembuati palangay. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tu'dhi jiraniha." Ang ibig sabihin, ang kanyang dila ay nakakasakit sa kanyang kapitbahay. Nakakasakit ang kanyang ugali. Maraming mga tao na guwapa, maganda. Pero kung iisipin mo naman ang kanyang pag-uugali, hindi nararapat sa kanyang kagandahan ang kanyang pag-uugali. Minsan lang. Meron, hindi naman natin nilalahat na yung lalaki, babae na magaganda, magwapo, gwapa, na basta gwapa, pangit na, hindi naman. O basta pangit ay pangit na rin ang kanyang pag-uugali, hindi naman. Oo. Pero mayroon nangyayari na ganun. Hindi po nagkakaisa ang kanyang kutis, ang kanyang itsura sa kanyang pag-uugali. Kanagirma mo, nanto yan kapamato na mapipangin na malo nalabawan, pamananganin. Malo kapasangan. Nanto siya ng kapamaton sa tabi-tabi at po, malog kapasangan ni kapaguyagin. Mga manoti sinulin. Nalupang gato ni mapiyan to'y panginin. Okay na matunang ka siya sa ananto ka ng mga kawasa. Mga dato ata no sultan, Raja Muda. Ndoran san mga kuwana. Sabab sa tupo na mapiatos kanin na mapiyay palasin. Okay na dabasan unot. Daunot. So yanin mana palangay. Daunot sa palangay. Ka isa atin po na may tubong ba? Palangay po ba niya ba? Now isa amama, isa ababay. Sabab sa niya ababay na bala ibadat, bala simba. Meron ding isang babae na naikwento ng mga sahaba na siya ay magandang babae. Mabait na babae. Maginoo.
Kaya pala mayroon mga awit na nagsasabi na Maginoo pero medyo bastos. Oh, may awit tayo sa Pilipinas, sa wikang Pilipino, na Maginoo pero medyo daw bastos. Wag sana naman. Kita ng mga Muslim na sana na digir pakaslani kapambastos niya. Kapagdampalasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana Rasulullah fakhisan wala mutafakhisa. Dadamun maadeng kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddalum bitiala malilini makikinag sa kadatampalasa. Hindi po nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mahilig magbabastos. Gustong makikinig ng pagbabastos. Hindi po nangyari sa naksihan ng mga kalip sang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi po siya mahilig magbabastos. Hindi po siya mahilig makinig ng pagbabastos. Ganyan po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jukuranta no si Ma'am Sarapia Benito, siya pandal pa sa Baguados, Cotabato City. Ando si Brad Rasul Sendad saan sa Kabuntalan, Maguindanao. So kapian na kabiki nago barasang karon Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kagi na kami ito na nadalo so isa ababay abalasimba. Okay. Sabab kano kabalasimba nin guna sumito na nadalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inyaba ababay na pakanaraka. Ada nanto ka ng mga pamilya tano kalilinian tano banal atau ka tsaksyan tano banal inyaba wata babay yaba wata mama mapya pag gano mga pya babay mga mga wata amama amapya. Okay da ada masen nanggulanin ayanin mana namalgan padtobatan. Kazabapan akan narakanin. Kazabapan akan narakanin. Natamo niya ba napakapangilitan no bon sa gambitiatan no ba ni pakaliutan no pakapaliutan no pakapayag tano ka adanan to na maadan siya kanu molieto tano imeto ba na donin pagungayan tano so pamilya tano pagungayan tano sulangon na ba makikinag pa makapakikinag gano niya ba usapang sariya kaadidipang kaadaran ni station tano ayanin manag pakapayag tano sa mga Pedro apanggal baka nakadzapapan pakokit sa palangay amapya pakokit sa palangay asulangan o kamapyan apalangay na yanin resulta yanin natidya na yanin mana nakanarakan. Natamo maru tano bang pakapolad ibitian husnul khuluq wal muamalatul hasana. Kapya na palangay ngo kamapya akapagawiday sa kanayabo ipagkapya ipagpipiananta sa kapagawiday kapapalangay na pagidsanta ang manusia. Pagidsanta ang manusia si amata so inata adan man naman to yanin din kalinyan na makalabin nin sa sarakaw ataw kuming ka ni inanin kuming ka ni amanin na di tanong man ang parabyan so inata no so amata no apya panundan no gagagabo na apingin din ni kata prangay ni amata inata na makalabit tanong pira ginawa na ni amata pira ginawa na niya ni inata siya ta din. Kaya minsan po mga kapatid, mga avid listener, napapag-usapan po natin sa usapang sariya ang magandang pag-uugali at saka ang opposite ng magandang pag-uugali para maiwasan po natin, para ma-prevent natin yung mga masama na mangyayari sa ating pamilya. Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi po sa Quran na qu anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili, 10 ng inyong mga pamilya sa impernong apoy. Iligtas o. Ilipag ang kakanura karaka jahannam kanya na darang kablisin.
na iling-iling o kablakaw na yan ng kagasangulan na nara ka jahannam na tumuban to minanggaydan sa babala so Allah subhanahu wa ta'ala minanggaydan sa signal so Allah subhanahu wa ta'ala sa ingati ka rin so ginawa ng ka pag pamilyan ka kanunara ka jahannam ka dadag kasangulan na yata ba namba 10 itaw adi makaadan sa prevention abong nadadang kablisin na yan maludab pagkaulog ngini pangabongan to inadan Allah subhanahu wa ta'ala apinggulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naniya baso arkanul iman arkanul iman al-khamsa arkanul islam al-khamsa wa arkanul iman al-sitta nurining kabenya panggilupang kanulawasan ka na apyanginden ikapya na palangay na yanin mana iling-iling o palos o walay na amud na apingin dan ikapyaman na mo palos aming ka di ka na mapi foundationin na yanin mana na masugat na sambal linog amalubay po na magapa okay na kagina sumababaw ikasabutin na yanin mana nagdiggele foundation na niya ya matulong na sa mga tao lahu khibra adan mga experience o siya sa kita kambalay na yalon mataw na mga engineer muhandis popokunim buso palos na yanin mana natigin niya ba na madalim niya ba na mabadalim mabagal iputonin pagina silang bento ahlul khibra silan Diyos kita naman nam ayanin mana ni si magubot kanu agama Islam na ya mabagal ikinaboundationin na sa mga tao. Ang mga ulama, al-ulama warasatul anbiya, lam yuwarisu dinaran wala dirhaman bal warasu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Ya mabagal foundation ng tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa mga ulama, sa mga educator kan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Silan imabagal. Pigsaksyan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silang banto ba iyanin mana nakasambi. Silang banto nakasambi ka ng mga nabi. So mga pagalitan ng mga ulama na silang ba'y nakasambi, nakabaliwan ganti ng mga nabi. Sinaksihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ating mga ulama, ang ating mga educator na sila ay nakapag-aral ng Quran at hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yang lamang ang tanging nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Iniwan ko sa inyo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagandang mana na iniwan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa atin. Naipahayag ng propeta na ang pinakamagandang mana na yan na kanyang iniwan ay ang kaalaman tungkol sa Quran, kitab, at ang kaalaman sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makabagong pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lamang ang tanging pinakamaganda na wag ninyong kakalimutan, sabi ng ating propeta Muhammad, dahil kung sino ang makakuha sa inyo, nakuha niya, natanggap niya ang kanyang pinaka-jackpot dito sa mundo at ang pinakamalaking jackpot sa araw ng paghuhukom na ang Quran at ang hadis ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, niya rin ba'y pinakamabagal. Kaya sinaksiyan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul iman, akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Pinakakompleto ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na taong mu'min
ay ang taong pinakadakila ang kanyang pag-uugali. Mapya ba nalipanginin? Mapya ba nalipanginin? Kamapipanginin na niya na pya kalipungatang kanin na malipungot sa guna na amay may bontong balingani ka dan. Dadan. Tumulandan. Guna sa metong balinganan tayo babayan to amapya ipalangay ni imbala simba dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Ndukan ti ko mga sahaba ya Rasulullah, bakit siya ay makakapasok sa impernong apoy? Nasabi na qatala al-hirrata. Napatay niya ang maliit na pusa. Pusa lamang. Pusa lamang iring, sabi ng Ilongga, iring. Napatay niya ang maliit na iring pusa na nagiging dahilan ng kanyang pagpasok sa impernong apoy. Pusa lamang ang kanyang napatay. Habasatha fi ghurfatin wa hiya sababu qatliha. Gikulong niya ang maliit na pusa sa isang silid, isang korto na nagiging dahilan ng pagkamatay ng maliit na iring pusa. Manot aanguyo, inapatay rin sabab sa nakakulong na bilanggo siya kanumanot kwarto. Bilik nang gunaso meto nandong na mabilanggo santo abadong sika anguyo na nadzabapan a kinapatay nin. Umana po tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabinutawanan nin siya kanu mga damergan maaran mga utanin desert na nakakan sa utan nakadzabapan na koyagi na di matay na diskanin makanaraka. Kagina kami to mga pagali nami. O kadzabapan ba sa kanarakan isabap bo sa badong. Na panon mga tao niya di malini sa kambing, di malini sa sapi, na sagunan na baalaalaga sa kambing, baalaalaga sa sapi, sagunan na suulan-ulan tano sagunan na ikataro sa Zulhajji. Ikataro sa Zulhajji, na yanin mana pagkasikan manam. So Idil Adha. Kagina kami to na 12 saguna na yanin mana 8 days bu. Okay na kagina siya sa Arabic nagkaon na kandor ni kinasadap pasanang na yanin mana ikatro. Sinumadap kagina ikatro. Yay mana pito gaybo siya kano Hijri na 8 gay manam siya kano Gregorian calendar na Idil Adha insyaallah na yanin mana na makasumbali tano sa kambing so pakagaga pajumbali sa kambing so pakagaga pajumbali manam sa sapi na supi sa 8 asapi na 7 kataw ay makagkurbanon. Mga kapatid, dahil sa nalalapit ang Idil Adha, ang pinakamasayang ginuginitan ng Muslim Ummah ay yung Idil Fitr at saka Idil Adha na ngayon ay nalalabilang sa Gregorian calendar ay 8 days. Sa Arabic calendar naman ay 7 days na lang dahil 3 gabi na ngayon ng Zulhijjah. At inshallah Idil Adha natin sa July 20 ating gugunitain ng months or days of sacrifice. Ayamul Adahi na inshallah dapat gugunitain natin, palalakasin natin, ipakita natin sa mundo, sa Allah subhanahu wa ta'ala na meron tayong kakayahan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya gagamitin natin ang maganda. Dito natin makikita yung mga magandang pag-uugali. Paano nila gagawin ang kanilang mga kurban, ang kanilang udhiyah, ang kanilang kambing o baka na kanilang isasakripisyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasakripisyo nila sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Nasabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil idadagdag po natin dahil konti lamang ito. Malapit na. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sino, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na palalakihin niya ang mga simbolo ng Islam, simbolo ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan na malaki ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiin itaw azrasranin so mga tanda kapagagaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanda inisugo ng Allah subhanahu wa ta'ala pinggulan ni Ibrahim alayhi salam na taman aadampan Muslim sa dunya na yanin mana na inggulalan bon natin inggulalan ng tiga Allah subhanahu wa ta'ala na yanin mana na suntuba atawa sumumbali sa kambing, sumumbali sa sapi, sumumbali sa unta, jamal, naka, na yanin mana na sunamba ataw kasi numumbali na yanin mana tiddo ang masala iparitelin luka na Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin mana upamaya takwan i-disadvantagein, oppositin ten itaw adili sumumbali dinin gagang ka namang giganawanin ikasumbali sa kambing, sapi ataw kaunta na gagaganin na yanin mana nanamba ataw na matagkawasa bagilimbo akawasa, bagilimbo adan tamukin na yanin mana namba ataw na kulang iparitianin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito manamdalon iyanin mana daparitianin, kulang iparitianin. Kanabanal ay panggulalanin, iyanin mana wadan tamukin ng inggulalanin sa i-implementin siya kano ginawanin so agama Islam. Ay ibig sabihin mga kapatid na nakikinig, kung totoosin natin, titingnan natin dahil nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino ang magkatay ng kanyang kurban, ipakakatay niya ang kanyang kurban sa araw ng Eid al-Adha at saka sa 3 days na extension. Nangangahulugan na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong tao na ito ay meron pong malaking paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisha radhiyallahu anha na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فيطيب بها نفسا رواه الترمذي. Masya Allah. Dan pinakamapya ang gulan utupo ni Adam tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana panudtul Aisha lumawan pang kanu kapatuga sa lugo kanu timpo no Eidil Adha. Di Adam ba'y pinakamapya apang gulan na kapatuga sa lugo na binatang adet apat sumbalin. Patot din nawagiban din asumbalin na yanin mana kapatuga sa kanulugo na kambing, sapi ataw kaunta aming ka na kagos sa nisabma mo sa umul unto ba patsumbalin. Naturong may pinakamapya kanaya ba magagawa ni kapag kanduli sa yanin mana ndor sa napagkan okay da kanduli sa yanin mana na ya patsumbalin na so halal ikapanumbali ron. Nukan la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha. So nambati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dadang kablisin na makoma sa yawmal qiyama na sulangon din o lawas o namba apat zumbalin na zaksisal ka. Zaksisal ka. Ipasampesal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sumasla apahala sabab sa kinagsakripisyo ng ka. Yanin mana na inilabi ng ka sa kanu paritean ng kakano Allah subhanahu wa ta'ala kuming kanu pamilya ginawa ng kasunamba at amok kurta ay ni pamasa sa ipatsumbali ng ka. Akan nasa di ka na ng kanaisita
imagamit ang kano ginawa ng kawali ng kawatan ka. Okay, nasabab kano pariti kano Allah subhanahu wa ta'ala inilabi ng ka. Ang kami ito na makoma sa yawm al-qiyamah tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susidungin kaman to yata na bamilin na siya sa kapagkurban na di ka na sutibod kinasapak isidungin. O gagagabuin doon na pinakamal do isidungin na dasakitin mamo. Basta sudet. Asurot apad zumbalin na yata orang pad zumbalin. So pinakamapiadan ka ng mga ayam. Kagina namba sidungin banan na lo sa yawmal qiyamah na sangat dan ikapyanin. Bagilin. Iling-iling utrak ka mana pipandalan. Mana pindekorasyonan. Alam ninyo mga kapatid na mananampalataya. Sa yawmal qiyamah ay darating po yung ating gikatay. Dahil nasabi po ng Propeta Muhammad na ang pinakamagandang trabaho gagawin dito sa ibabaw ng mundo. Yan pinakamagandang gawain ng apo ni Adan ay ang pagkatay ng hayop na nararapat ikakatay sa araw ng pagsakripisyo, Eid al-Adha, pagkatapos magsambayang. Dahil sa yawm al-qiyamah darating tayo na ipapakita, lalabas yung ating gisakripisyo na hayop na halal. Siyang tutulong sa atin. Siya ang magiging dahilan na meron po tayong magsasakripisyo para sa ating kung sakali. Kung sakali tayo ay mahirapan, kulang ang mga kabutihan na ating naisagawa dito sa ibabaw ng mundo at ang kambing na yon ay magbibigay ng kabutihan para sa atin. Mula sa kanyang sungay, sa kanyang mga balahibo, lahat ng parte ng kanyang katawan, unang patak na papatak sa kanyang dugo ng ating kakatayin, yung kambing na kurban natin ay magiging dahilan ng pagkakabuti ng ating sarili. Magiging dahilan na malilinis yung ating kasalanan. Magiging dahilan na malilinis ang lating mga kasalanan na ating naisagawa dito sa ibabaw ng mundo. Payutibo biha nafsan. Yun ang magiging dahilan na lilinis sa lahat ng iyong naisagawa dahil sa pagsakripisyo mo ng isang kambing, isang baka, isang kamelo. Sa isang tao po, isang kambing ay sapat na po. Pero sa isang pamilya, wag lang ipokus sa kung kanino. Kung ang tatay ay si Abdullah, si Maryam, ang nanay, meron siyang 7 mga anak. Tama na po na sila ay magkurban ng isang kambing na ang kanyang edad ay 6 months pataas. Wag po natin kakatayin yung kambing na less than 6 months ang kanyang edad dahil hindi po pwede. Hindi po pwede yung ganun na mga kurban. Magiging lahat sa isang pamilya po, ang pamilya ay composed of father, mother, daughter, and son. Yan po ang isang pamilya. Pero i-focus mo sa isang pangalan lang, iisang tao lamang ang makakapagkurban ng isang kambing. Pero po sa isang baka, ay meron pong 7 katao ang pwedeng magkurban. Huwag mo naman sabihin na bawat isang kurban magkurban doon sa 7 kambing, 7 pamilya. Ay hindi po, 7 tao ang pwede sa isang kambing. Nasabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Fatimah taqumi udhiyatak فإن لك بأول قطرة تقع من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك 70 ضعفا ما شاء الله رواه الترمذي
Ay rawahu Bayhaqi Asbahani. Nasabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag niya si Fatima na anak ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima, kumi, tumayo ka at saksihan mo ang iyong udhiyya, ang iyong kurban. Dahil ang iyong kurban na yan ay darating para sa iyo. At ang unang patak ng dugo na papatak dito sa ibabaw ng mundo ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng iyong mga kasalanan. Darating sa iyo Qiyamah, yung kambing na yan o baka, kamelo, ay lahat ng kanyang dugo, karne, o kung ano ang lahat-lahat sa parte ng baka, kambing o karabaw, ilalagay sa timbangan. Ng timbangan na yan ay imo-multiply ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 da'afan, 70 times. Kung ang kambing mo na nabila ay 50 kilos, 50 kilos, imo-multiply po ng 70 times, kayo na po ang magmo-multiply kung magkano, ilang kilo ang magiging timbang ng 50 kilo sa 70 times na imo-multiply. Lahat yan ay kung sakali mabigat ang iyong kasalanan, ayon po ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na timbang na para magiging malakas o marami ang timbang ng iyong timbangan. Ang ibig sabihin, ang isang kambing na 50 kilos ay makakaabot ng 3,500 kilo kung sakali. Dahil imo-multiply ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 times. Sunto ba ipatimbang Allah subhanahu wa ta'ala na parento kanu mga tao aggalganan. Kapasangan. O pambaba itimbang o kapyanan nila na yuman kanu timbangan kanu yamang gula nando silan maka surga malpas kanunara ka jahan. Toba ibaganggay na Allah subhanahu wa ta'ala a reward siya kanu tao ayanin mana namid sakripisyo sa halo kambing. Pila din ni kambing sa guna. Ano lang to, magkakuha ka sa di malimang ibo. Susukay no padyokayan, makagagaran sa kanin ang mamasa sa kambing. Ang inakay ito na magapasta no ko na. Umana po kalango na pagkagaga. Sagunan na yanin mana na pilagay pa nito. Labi sa kapadiampan. Na adampan uras. Ayanin mana ibamasa tanon. Siguradun tanugay di ka pamasa tanu ka basta yata na bu pamasan na nakagos sa namulan. O da makagos sa namulan na mangilay. Dinggolan ni Adam ba? Ni Adam ba? Mana pa da ni banumbali sa kambing. Na ya importante na adang kasumbali niya. Pipis sa banal. Okay, napiin din ni kapipisin na ya importante na nakagos sa yanin mana na namulan. Umul unto ba akambing. Nakadagos sa namulan, nakaming ka nakagos sa namulan, nanto ba supad asarat, nanto ba apadzumbalin, kanong kapkurban. Ikatlo hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantag sa udhiyah. فقال أبو سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة رواه الأصبهاني. Minidsa si Abu Sa'id kagina nilinin sinumumbali sa kurban sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman sa tinawag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Fatima. Fatima, tingin na ilay ka so kambing abadzumbalin. Fatima, tingnan mo yung kambing kurban na kurban mo, saksihan mo. Dahil sa ganon at
nagtanong si Abu Sa'id. Sabi niya, Rasulullah, nagkatay ka ng isang kambing. Na yung kambing na yan ay para sa pamilya mo lamang. Para sa pamilya mo lamang. Ay ibig sabihin, tayo po ngayon, kung mayroon po tayong makita na mayaman, kung mayroon po mayaman na maganda ugali, minsan namibigay, pwede din tayo magtanong. Papa, dato, andun sana girl, na yung kambing na kinatay mo, para sa iyo lang. Wala na bang para po sa amin na mga mahihirap? Kung sakali swertihin tayo, nabibigay, okay, welcome. Pero kung hindi naman, wala pong problema. Katulad ni Abu Sa'id na siya ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi naman ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa nagtanong si Abu Sa'id, dahil gusto niya na siya na rin ay makagaya na meron din siyang magiging kurban. Hindi po kagaya sa panahon natin ngayon. Bawat isa nagtatanong, saan makakuha ng kurban? Kahit mayroong kakayahan, hindi magkukurban. Hindi magkakatay ng kanyang kurban. Dapat, inshallah, makayanan natin na hahanap po tayo ng paraan na tayo ay hahanap ng ating personal na kurban. Hindi po magtitinginan lang tayo kung sino yung magkakatay ng kurban at hihingi na ikasabihan na yadul ulya khairum min yadis subla. Ang kamay na the good hands, the upper hands is better than lower hands. Ang ibig sabihin, yung kamay na bumibigay ay it's better to give than to receive. Maganda bumigay kaysa magtanggap. So 5 amapulo na mapiyakan 5 apaba. Yun asa meto ti Rasul sallallahu alaihi wasallam li ali Muhammad khassa. Meron pong kurban kay Propeta Muhammad, special para sa kanya, sa kanyang pamilya, walil muslimina amma. Ang ibig sabihin, bumigay na rin ng kurban ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa lahat ng kanyang umma mula sa kapanahunan ng propeta hanggat sa pinakahuli-huliang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hindi po makakayang magkurban. Pero sa mga taong makakaya magkurban, magkurban po tayo. Inshallah, ako po, hihilingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na meron akong mabiling kakatayin ko na kurban para sa aking pamilya. Alhamdulillah, niyaran si Ustaz na inshallah sabab sa kanong oras na ditab ka tukawan na pakoma na niyaran si Ustaz. Nana magataw sakur ka ng mga nakikinig. Barasan ko ng Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pakain namin mga usap sa tiyan aking juga yaman mo uman ayapagay manguan magabi Ustaz Abdul Ghani Abdullah Sa'ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.